Salamat muli sa pag-invite sa akin, ma'am. Napaka-interesting na ating magiging discussion today. Meron po akong presentation na ganda. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung konsepto ng kapwa. Pero gusto ko magsimula sa isang medyo imagination na mag-imagine tayo na may isang lupain, may bayan na sobrang lamig. Napakalamig sa lugar na to. So yung nauso sa kanilang pananamit is yung makakapal na damit, mga fur coats, di ba? Yung mga malalaking damit na pampainit lang din. Kung dadalhin nila yung damit na yun sa lupain na mainit, let's say isang tropical na lugar, di ba parang hindi bagay? Parang hindi siya swak sa lugar na yun. And yet sa atin, kung saan yung pinaka-fashion natin, yung fashionable sa atin, yung magsuot ng mga kapal na damit, kahit hindi naman siya practical para sa atin. Bakit gano'n? Ito yung tinatawag natin colonial mentality. Kasi nasanay tayo na ito yung uso at ito yung magaling, kahit hindi naman talaga siya bagay sa ating kultura. At mapapaisip din tayo, bakit kaya kapag sabihin natin British accent or French accent, ba't parang ang sophisticated? Ba't parang ang talino mo daw kunyari kapag meron ang British accent? Pero bakit pag may Filipino accent ka, parang baduli o nakakatawa? Ba't siya ginagawang punchline? So nakapagtaka yung mga ganitong bagay. So noong 1970, nakikita natin ito sa pag-aaral ng psikolohiya. At noong 1970, maraming mga Pilipino psikologista na pumunta sa ibang bansa, tapos kung pinag-aralan nila yung psychology, sabi nila, teka lang, parang hindi ganito yung Pilipino. Parang hindi ganito yung mga kilala ko sa barrio, hindi ganito yung mga kilala ko dun sa lupain ko. So, bumalik sila dito at sinimulan ang psikologiyang Pilipino. Ang psikologiyang Pilipino ay Filipino psychology. Ito yung tinatawag na Filipino indigenous psychology. Ang indigenous psychology, pag sinabi natin indigenous sa social science, ang ibig sabihin lang nito kung ano yung natural na umusbong, yung katutubo, yung umusbong sa kultura natin. Ano ba yung talagang atin? So, sinimulan nila sa pag-aaral ng mga lengguwahe, ng mga wika. Tulad nga nasabi kanina ni Dr. Kupang na magsimula tayo sa wika. Kasi nandun yung mga, doon nakatago ang ating mga pamana at ang ating mga kaalaman. So ngayon, yung salitang kapwa, galing sa ating wika, naging isang mahalagang bahagi ng ating psikolohiya. Next one. So pag-usapan natin ngayon, ano nga ba ang kapwa? Tingnan natin ang mga levels, kasi meron daw levels sa kapwa, hindi porket kapwa ka na. Lahat tayo ay pare-parehas na kapwa, iba-iba ang levels niya. Tingnan natin kung ano ibig sabihin ng mamaya. At finally, titingnan natin ang mga cultural values. So ito yung mga alam natin, mga hiya, pakikiramdam, titingnan natin yung mamaya. So tatlong parts na ating discussion. Next one. So, simulan natin sa kapwa. Ang kapwa ay nagmumula sa wikang Tagalog, di ba? Filipino, salitang kapwa. Mahirap siyang hanapin sa ibang wika, pero yung konsepto na to, hindi porket may dito lang at unique yung salitang dito sa language natin, ay nandito lang siya sa atin. Yung konsepto ng kapwa, hindi lang Filipino-only na concept, kundi isang konsepto na makikita din natin sa iba't ibang lugar sa mundo. Sa African psychology, makikita natin ito sa salitang Ubuntu, na ibig sabihin ay I am because we are. Alam naman natin intuitively, ano ba ibig sabihin ng kapwa? Pero tingnan natin isa-isa. Next slide, please. Pag sinabi natin kapwa, ang usual na translation ay other people. Pero pag tinranslate lang natin ang kapwa sa English na other people, meron siyang ini-imply na kapag other ka sa akin, hiwalay ka sa akin. Diba? Iba ka sa akin. So ito ako, kung ang kapwa ay other people, ibig sabihin, hiwalay ang ako sa ibang tao. Pero alam natin na kung sinabi natin kapwa, hindi lang siya ibang tao, ito rin ay tayo, di ba? So next po. Pwede na natin sabihin fellow or katulad ko. Di ba pag parehas tayo mahilig sa kape, sasabihin natin kapwa ko mahilig sa kape. Pag parehas tayo matakaw, sabihin natin kapwa ko mahilig matakaw, kapwa ko mahilig kumain. So masasabi natin ang kapwa ay katulad ko rin. Pero pag sinabi natin yun lang yun,
Kapag hindi ba tayo magkaparehas ng hilig ay hindi na kita kapwa. So, hindi lang siya madaling i-translate na basta-bastang one is to one, na kapwa ay other people or kapwa ay fellow. Ito ay isang tinatawag na shared identity. Sa psikolohiyang Pilipino, ang kapwa ay tinatranslate bilang shared identity. Mas gusto kong sabihin, us-ness. So yung quality ng pagiging tayo, pagiging us. So ganito yung itsura naman. So ako, ikaw, tayo, lahat tayo ay kapwa. Pero ano nga bang ibig sabihin ito? Ibig sabihin ba ito ay pare-parehas tayo ng pagkatao? Ibig sabihin ba ito ay pare-parehas tayo eksakto? Ay ibig sabihin nito ay lahat tayo ay bahagi ng isang napakalaking tinatawag natin ecology ng iba't ibang bagay para kapuluan. Na iba-iba ang mga tao, iba-iba ang nakikita natin, pero sa ilalim ng tubig, magkakaugnay ang mga kapuluan na tila magkahiwalay. So ito yung isang metaphor na galing kay Father Albert Alejo. Next one. So, sa psikolohiyang Pilipino, ang mga konsepto ng psychology natin, hindi siya basta-basta ang hiwa-hiwalay. Lahat ito ay magkasama sa iisang core na tinatawag natin kapwa. Yun yung core concept natin. Lahat ng mga social values natin, yung mga hiya, pakikiramdam, hindi ito basta-basta pwedeng tanggalin mula sa konteksto ng kapwa. Kailangan siyang ibalik sa konteksto ng kapwa. So alam natin na colonize tayo ng ilang taon. Dahil doon, maraming mga karanasan at mga behavior, mga kaugalian na Pilipino na nami-mistranslate kasi tinatanggal sa konteksto yung ibig sabihin. Titingnan natin mamaya kung ano ba talagang ibig sabihin ng hiya kung ibabalik natin sa kapwa. Ano ba ibig sabihin ng pakikisama kung ibabalik natin sa kapwa? Kasi ang dami ng tao ngayon nagsasabing, toxic ang Filipino values. Parang hindi na bagay sa panahon ngayon. Pero babalik natin sa kapwa mamaya. So, break ko tayo. Sorry. Ayun. So, yung psikolohiyang Pilipino, nanggagaling siya sa sinatawag natin kinagisnang psikolohiya. Ang kinagisnang psikolohiya, ito yung kinalakihan natin. Folk psychology, mula sa ating wika, lipunan, kaugalian, ang ating mga indigenous traditions, lahat ng ito ay nagsasabi kung sino tayo. At ito yung maaari natin nakalimutan, maaari mga bagay na hindi na natin pinag-iisipan. At kaya kung babalikan natin sila, marami tayong nakikita ng mga napaka-interesting na bagay na intuitive sa atin. So ang psikolohiyang Pilipino, ito lang ay common sense sa kultura natin. Hindi siya napakalayong field or larangan. So maaaring ang konsepto ng kapwa ay galing sa salitang ka tsaka puwang. Yung ka, ibig sabihin sharing. Tingnan natin ano ibig sabihin ng ka. Tapos ang puwang, ibig sabihin space. So ka, puwang, sharing in the space. So yung naging metaphor nila Catherine Ligia at nila Virgilio Enriquez ay ang kapwa para siyang puno. So ito ay balete. So alam natin parang mystical yung balete, di ba? Makakapal na ugat at mataas ang kanyang yung mga sanga. So yung metaphor ng kapwa bilang puno, yung heritage natin na nakaugat sa lupa, nakaugat sa pinakamalalim na bahagi natin, at ang kanyang mga sanga ay malawak at kung saan-saan napupunta. Next one. Tingnan natin yung sa baybayin natin. Yung baybayin is yung ancient language natin, yung ancient script natin. Noong panahon, yung baybayin actually, ginagamit lang siya para sa mga messages at mga resibo nung sinuunang panahon. Pero ngayon, nagkakaroon na ng parang baybayin mysticism na binabalikan natin yung mga simbolo ng baybayin. So ito yung simbolo ng ka. Yung baybayin ay isang syllabic na script. So, kapag marunong ka mag-Tagalog at na-memorize mo yung mga syllables sa baybayin, napakadaling isulat ng baybayin. Pwede natin. Yung ka, para siyang wavy line, dalawang wavy line na nako-connect ng isang line, di ba? So, sharing. Ang isang wavy line ay hangin or ha. So, yan ang baybayin ng ha. Sabihin natin, ang ha ay parang hangin or spirit. Kapag namatay ang isang tao, di ba sinasabi natin, nalagot ang kanyang hininga or tumigil or kinuha ang kanyang hininga.
Yun yung spirit, yung hangin, the wind. Diba? So pag kinonect natin yung dalawang spirit, nagiging ka. So hindi pa pag magkasama tayo sa isang organisasyon, ang tawag natin, lalagyan natin ng ka, yung pangalan ng isang tao, Ka Erling o Ka Teresita, ganyan. So ang ganda ng mga konsepto nito, pwede niyo pang tingnan yung mga ibig sabihin ng baybayin, o bahala, kunyari, bahala, ano ibig sabihin nun? So madaming mga ibig sabihin ng ating mga simbolo ng baybayin. Next po. So tingnan natin ang iilan sa mga naging simbolo ng ka. So muli, pag sinabi kong ka, para siyang prefix sa English na co-parent, or co-teacher, co-student, co-faculty, whatever. Tingnan natin ang mga ibig sabihin ng salita. So ang ganda, mula sa psychology natin na nanggagaling mismo sa wika natin, nakikita natin yung mga ini-imply. Pag sinabi natin kasama, ibig sabihin nito ay ibig sabihin ng kasama. Parang companion, di ba? Literal na, kasama. Sama meaning join, to join, di ba? Kasama meaning we share in an activity. So very simple na naman. Kapatid, kung sinabi natin kapatid, ito ay kapatid. Sibling, di ba? Pero ang ibig sabihin ng kapatid ay tuka. Pag sinabi natin, di ba pag sinabi natin tol, uy tol. Yun ay parang bro, parang some kind of gender neutral na bro. Pero ang tol, galing siya sa utol, nagaling sa putol, nagaling sa kaputol. So pag sinabi natin bro or tol, ang isang tao, galing yun sa kaputol. We are cut from the same thing. Diba? Pag sibling ka. Sa Hiligay nun, galing ako sa Negros, yung Hiligay nun, ang salita ay utod. Ang utod ay also sibling, pero ito ay also pagputol, utod. Napaka-interesting lang din. Kaibigan is friend. Friend. Depende sa pag-ano, di ba? Depende sa pag-pronounce, pwede rin kaibigan. Pero, ang kaibigan, ang interesting kasi, pag sinabi natin ibig, hindi lang niya ibig sabihin ay love. Ibig sabihin nito ay sincerity. Di ba? Ano ang ibig sabihin? Ano ang gustong ipalabas? Di ba? Ibig sabihin. So, ang ibig ay what's sincere to you. Yung suffix na an, dinadagdag natin to sa mga bagay na shared activity. Inuman, kainan, mga bagay na nilalagay natin ng an, ito yung mga shared activity. So, with the language na knowledge natin ngayon, ka-ibig-an would be sharing in the act of sincerity. So, yun yung kaibigan. So, ang lalim ng ating mga pinagkukunan ng taal ng ating mga konsepto, di ba? Next po. Screensaver na naman. So, tingnan natin ang mga levels ng kapwa. So, dun sa ating konsepto ng kapuwang, tingnan natin kung ano yung mga levels. Ang kapwa ba ay lahat tayo, porque magkasama tayo dito, ay kapwa na tayo. Ano yung mga lumalalim ba ito? Tumataas, lumalawak? Next po. So, bago natin tingnan ang konsepto ng kapwa, isa pang mahalagang konsepto sa psikologiyang Pilipino ay salitang loob. So, ibig sabihin naman ng loob, hindi ba ibig sabihin na ito ay ano yung nasa yung laman, sa bagay, ano yung interior. So, pag sinabi natin ano nasa loob ng kwarto, what's inside the room, nasa loob ng kahon, what's inside the box. Pero ang napaka-interesting is bakit yung konsepto ng loob at yung salitang loob nakikita natin sa iba't ibang salita sa Pilipino. Kung ililista natin yun, baka umabot pa ng 100 na salita sa Filipino language natin, ang daming salitang loob. So sabi ng mga philosophers at mga psychologists, sabi nila, saan ba ibig sabihin ng loob? Ano ba yung ini-imply ng loob sa ating pagkatao? Ito ba yung ating personality? Pinapakita natin ang loob natin. Pag sinabing personality, ang salitang to, galing siya sa salitang persona, na isa sa mga mask na sinusuot ng mga theater actor ng ancient Greece. So pag persona, ito yung mask para lumakas yung bote. Essentially, it's a microphone siya. So yung personality. Pero sa atin, yung pagkatao ng isang tao, hindi lang siya mask. Ito ay ang kanyang pinakamalalim na katotohanan. So,
Yung loob natin, yun yung kung ano yung na-express natin sa ating mga ugali. Yun yung kagandahang loob sa loobin. Excuse me, yung kagandahang loob, hindi ba yun yung charitable act? Di ba? Kung hindi ginawa tayo mabuti, kagandahang loob. Ang kagandahang loob ay a beautiful inner self. Bakit? Kasi ang maganda yung ginawa mo para sa kapwa mo. Maaring your actions might describe yung pagkatao mo. Yung ginagawa mo ba ay kusang loob? Buo ba ang loob mo? So ang dami natin sinasabi, meron pa tayong nasa loob ang kulo. Pag yung kulo ng isang tao, they're boiling inside. Parang interesting yung metaphor. Meron din how I feel about and relate to the world. Bukas loob. Bukas ba ang loob ko? Masama o magaan ba ang loob ko? Ano yung loob ng may kapal? Diba? So ang dami natin mga konsepto sa salitang loob. Next one. Ngayon, alam natin na yung loob natin, yun yung pinapakita natin pag lumalabas siya sa pamamagitan ng ating pakikipagkapwa. At alam naman siguro natin yung ano na to, di ba? Yung sabi ko ano to, madaling maging tao, pero mahirap magpakatao. Napaka-interesting din ng root ng salitang tao. Yung salitang yan, nakikita natin across the country na iba-ibang version, pero pare-parehas yung tunog, tao, tao. Nanggagaling siya, maaari siyang nanggagaling sa isang root na tu ang ibig sabihin. Yung salitang tu ay ang ibig sabihin nun ay respect. Ito rin ay naging root ng salitang anito, which is ang ating ancestor spirit. Ito rin ay nakikita natin sa mga salitang tumatao or nagpapakatao. So lahat ng mga konsepto konektado sa pagiging respectable, sa pagiging isang tao, isang entity na may dignity, may dignidad. I am how I relate with others. So dito pa lang nakikita na natin na yung kapwa ay hindi lang ako, kundi tayo. Next one. So, sa psychology, nagiging mahalaga para sa atin na i-measure ang mga bagay-bagay. Ngayon, ang hirap i-measure ng kapwa. Pag sinabi mong kapwa ng isang tao, hindi sabihin nun, paano siya i-measure? Ang pwede natin i-measure ay tinatawag natin pakikipagkapwa or pakikipagkapwa-tao. Ito yung behavior ng pagtrato natin sa kapwa bilang kapwa. So, ang kapwa ay isang worldview, ito ay isang paniniwala, ito ay isang pananaw, ito ay isang shared identity. Ang pakikipagkapwa ay pag tinrato kita na parang kapwa ko. So, yun yung manifestation ng kapwa. Next one. So, mula ito, 1976 pa to. Yung Psikolohiyang Pilipino celebrates 50 years this year. So, 2025, ang 50th year ng Psikolohiyang Pilipino, simula siya 1975. So, mula ito sa pag-aaral ni Santiago at Enrique, syempre medyo sinimplify ko na to. Galing ito sa kanilang indigenous research. Pag nag-research tayo, siguro naman nagsimula na kayo sa inyong mga research, kung meron naman nag-thesis dito, hindi ba na-feel na ang dami sa research natin ay parang kumukuha lang tayo mula sa ibang tao? Parang papasok tayo sa isang community or kakausap lang tayo sa mga tao. Yung interview natin, parang kinukuha lang natin sa kanilang information, yung knowledge, parang kinukuha lang natin. So, ang sabi ng mga psikologista ng Psikolohiyang Pilipino, sabi nila, huwag ka kasing pumasok na parang kukuha ka lang. Pumasok ka na parang kang kapwa. Makipagkapwa ka sa mga komunidad, sa mga tao, sa mga kalahok. Diba? So, ganito yun. Pero kung titingnan natin ito, huwag natin isipin na parang siyang research. Kasi pag sinabing research, parang napaka-academic. Diba? Tingnan lang natin ito sa pakikipagkaibigan. Kung gusto natin makipagkaibigan, hindi ba ito rin yung levels na dadaanan natin? So, ang kapwa, meron daw siyang dalawang main na levels, ibang tao, tsaka hindi ibang tao. Pero lahat yan, kapwa. Paano natin nakikita ang ibang tao at hindi ibang tao sa ating mga araw-araw na gawain? Hindi ba pag kumakain ka, tapos may dadaan kang kaibigan, sabihin, uy, kumain ka dito, kain tayo. Sabihin ng kaibigan mo, uy, hindi, nakakahiya. Tapos sabihin mo, ano ka ba, hindi ka others? Yung others na yun yung ibang tao, hindi ibang tao. So, kino-confirm ko lang sa'yo, hindi ka ibang tao. Hindi ibang tao. So, saan ba nagsisimula yun? Pag hindi kita kilala, hindi ka
kapwa pa rin kita, pero ibang tao ka, hindi pa kita kilala. Makikisalamuha muna ako sa'yo, makikitungo muna ako sa'yo, yun yung civility. Yung hello, hi, kumusta, good morning, ganyan. Tapos, pag medyo nakilala kita, para makilala kita, makikilahok, ibig sabihin, participate, makikisama ako sa'yo. Tapos, pag lumalalim ng relationship natin, makikipagpalagay ang loob na ako sa'yo. Ito yung medyo mahabang salita, pero ibig sabihin na ito, medyo take apart natin. Yung paki, nakikita natin lahat ito, may prefix na paki. Yung paki is a request. Pakiusap, di ba? So, paki is a request. Please, essentially. Yung pag, ibig sabihin nun is to do something. Pag-ibig, pagkain. It's an act. So, to do something. Lagay, meaning to place or to placate, to pacify. Loob, inner self. Ayan, balik po tayo. Ayan. So, pakikipagpalagay ang loob is to please, let's share our inner self and calm each other down. So, yun yung parang kanina yung greeting, di ba? Yes. Ayun. So, lumalalim tayo, nakikisangkot na tayo, at yung pinakamalalim is pakikiisa. Again, please, isa, one, please share in oneness. So, paano tayo lalalim dito? Dadaan natin ang pakikiramdam. So, please, ramdam, feel. Please feel with me and share this feeling with me. So, yung empathy natin, emotional intelligence. Diba? So, nakikita natin, dito tayo makipagkaibigan, di ba? Pag hindi mo pakilala yung tao, makikisalamuha ka muna, and eventually, makikisangkot at makikisama. Next po. So, ito na yung gusto ko ipakita na ang kapwa ay pinaka-nakikita sa konsepto ng bayanihan. So, nakita natin yung picture ni, yung painting kanina na nag-depict ng bayanihan, yung binubuhat nila yung bahay. Ito yung original konsepto ng bayanihan. Pero ngayon, naging ibig sabihin ng bayanihan is collaborative effort to share, makisama, makibaka. So, tingnan natin sa salitang bayanihan, bayan, country, pero beyond nationalism, so hindi lang siya basta-basta forget national na ng ganito ganyan, hindi na pwedeng makipagkapwa. Yung bayan as in a shared community, a country. Bayani, a hero, diba? Han, yung suffix na an, yung a shared activity. It's a shared act of being a hero for your country. Diba? So yun yung bayanihan. So paano natin nakikita ang bayanihan? Noong pandemic, dahil hindi nabibigyan ng tamang ayuda ng ilang mga tao, nagsimula ng mga community pantry sa maginhawa at kumalat sa buong bayan. Ito yung pakikipagkapwa natin, yung kain tayo na attitude. Nakikita na natin ito, since napaka-intense ng ating mga natural disasters, nakikita din natin ang bayanihan sa mga relief efforts. At syempre, sa ating mga kapatid na katutubo, meron rin ang dami rin mga defenders ng lupa, ng kalikasan, na tulad na ng kwento ng kanina, marami sa kanila ay hindi masyadong safe ang Pilipinas, ang country na to, sa mga advocates ng environmental and indigenous rights. Pero, pag marunong na tayo makipagkapwa at tinatato na natin ang ibang tao na kapwa, hindi natin makikita na hiwalay tayo sa ibang tao. Nakikiisa na tayo sa ating mga kapatid na katutubo. Nakikiisa na tayo sa mga taong may karamdaman o may pinagdadaanan. At nakikiisa na rin tayo sa mga taong nahihirapan sa buhay. Next one. Last part ng ating discussion, tingnan natin ang cultural values. Dito sa cultural values, nakikita natin ang daming mga, kasi parang ang toxic ng Filipino values, ang toxic ng hiya, ang toxic ng pakikisama. So bakit siya toxic? Bakit natin binavalue ang mga bagay na toxic? Sa kultura natin, kaya naman tayo napunta dito o nag-survive sa lahat ng pinagdaanan natin ay dahil sa mga values na to. Yun lang naman nag-collaborate tayo, nakisama, kaya tayo nandito. Next please.
So, ang nangyayari sa mga konsepto natin ay tinatawag na decontextualization. Ibig sabihin, tinatanggal ito sa konteksto. Tinatanggal ito sa kapwa. Ito yung tinatawag ni Enriquez na malapustisong paggamit ng wika. So, hindi porket alam natin yung salita, ay ibig sabihin, alam na natin ibig sabihin ng salita to. Hindi porket alam natin yung konsepto o yung doktrina o kung ano man, ibig sabihin, binubuhay na natin ito. Porket memorize natin yung mga kung ano-anong verse o kung ano-anong salita, hindi ibig sabihin nun ay namumuhay tayo base doon sa mga konsepto na yun, di ba? So, tinatanggal, ginagamit siya parang peking ngipin, di ba? Malapos-piso nga. Ina-apply natin yung mga banyaga at kolonyal na mag-iintindi sa mga konsepto nito. So, tingnan natin ano bang ibig sabihin nun. Next, please. Next po. Yan. Tuwing titingnan natin ang mga konsepto na ito, itatanong natin sa sarili natin, dinadala ba ako nito patungo o palayo sa aking kapwa? Next one. So, simulan natin sa hiya. Yung konsepto ng hiya, tinatranslate natin siya bilang shame, di ba? Pero, ang shame, hindi lang naman siya, ang hiya, hindi lang naman siya shame. May hiya lang naman tayo pag may pakialam tayo, di ba? May hiya lang naman tayo sa mga relationships na gusto nating palakihin, o pagandahin, o palalimin. Pag wala tayong pakialam sa isang tao, wala tayong hiya sa kanila. Hindi tayo may hiya. So, kung i-weaponize natin siya, ibig sabihin, kung gagamitin natin ito laban sa kapwa natin, magagamit natin ang konsepto ng hiya para i-suppress ang kanilang identity. Mahiya ka naman. O ano na sasabihin ng iba? So, ang dami mga tao na tinatago ang kanilang katotohanan dahil sinasabihin sila na mahiya ka naman. Pero ibalik natin ito sa konteksto ng kapwa. Again, may pakialam lang naman tayo kapag may hiya naman tayo kung may pakialam tayo, di ba? So it's care for relationships. Sinesense natin yung personal boundaries sa ibang tao. Napaka-misconception na sinasabi ng tao na walang personal boundaries sa Pilipino. Meron tayong boundaries, pero kailangan mong i-sense, kailangan mong makiramdam. Di ba? Next one. Ito pang isa, na sinasabi natin toxic, pakikisama. Na pakikisama daw, conformity. Kaya pag may gustong gawin, for example, isang grupo na baka illegal o baka unethical, sabihin na, makisama ka naman. Ano ba? Wala kang pakikisama. So, no, we weaponize yung konsepto ng pakikisama. Nagagamit siya laban sa iba. Pero ang pakikisama, ay ibig sabihin naman ito is camaraderie, solidarity. Ang ibig sabihin ng pakikisama is pag nasa isang lamesa tayo, lahat kumakain, ikaw lang yung nasa gilid. Tapos sabihin, ba't di kumain? Hindi, wag na po. Parang, ba't hindi kakakain? Kasama ka na, makisama ka naman. Yun lang naman yun. It's an inclusion of people. Diba? Next one. Ito na yung muli. At ito siguro yung pinaka masasabi natin, ang toxic nito. Yung utang na loob. Yung utang na loob, yung feeling natin, investment siya, na pag may ginawa ko para sa'yo, forever mong bubuhatin yung utang na loob na yan at kailangan mong bayaran in whatever way. So nakikita natin ito sa iba't ibang bagay, pero ito lang ay isang paraan ng kaliwaan. Nagfo-focus tayo masyado sa utang na part at hindi natin tinitingnan yung loob na part. So tinitingnan natin yung debt, yung utang natin sa ibang tao. At pinipilit natin yung ibang tao, wala kang utang na loob, ganyan. So, syempre, magiging toxic talaga siya. Kasi, moral obligation siya. Paano mo babayaran ang utang na loob? Pero ang utang na loob, dahil galing siya sa loob, ay dapat nagmumula siya sa ating kusang loob. Tinalagaan mo ko, salamat po, ito ang ibabalik ko sa iyo. So, hindi siya transaction. Reciprocity siya. Pagbabalik. Salamat po, tutulungan na rin kita kasi tinulungan mo ko eh. Diba? So nakikita natin na parang pag binabalik natin sa konteksto ng kapwa, patungo ba o palayo o laban ba sa kapwa ang ginagawa natin. Next one. Ayan. So alalahanin natin, ito siguro yung mga main takeaways. Lahat tayong kapwa. At ang interesting nito ay hindi lang
tayo nakikipagkapwa sa tao, nakikipagkapwa din tayo sa kalikasan, at nakikipagkapwa din tayo sa mga espiritu sa paligid natin. Napaka-interesting ng konsepto ng pag may kasama tayo isang tao, pupunta siya sa albularyo. Tapos yung albularyo, sasabihin, sino yung na-offend mo? Ano yung ginawa mong mali? So, ang gagawin natin, ang gagawin ng albularyo is aalamin niya kung ano yung espiritu na nakabangga mo. Tapos sasabihin niya sa'yo, ito gawin mo, maghain ka ng pagkain at ng tubig para mag-sorry. Essentially, ang tawag dito ay atang. So ito yung binibigay mo na para offering, para sorry po, ito na. Yung ganong klaseng tradition na reconciliation, forgiveness sa darangan ng folk healing, nakikita din natin yun sa pang-araw-araw nating gawain. Di ba pag na-offend yung kaibigan mo, sasabihin mo, babawi ako sa'yo. Di ba? Yung bawi na yun, yun yung ibabalik mo yung offense na dinigay ko sa'yo. Sorry, hindi ko sinasadya, ibabawi ko yun. Parehas lang yun sa ginagawa natin atang sa mga espiritu na nakakababangga natin. So nakikipagkapo lang din tayo sa mga spirits natin. Hindi ba pag dumadaan tayo, hindi ko lang ginagawa niyo, pag dumadaan tayo sa mga pugat, sa mga madamong lugar, sabihin, tabi-tabi po, ganyan, bari-bariya po, di ba? Excuse me, makikiraan po ako. Kasi ayaw kong makibangga ng tao. Kapag dadaan ka rin naman sa mga sikip na lugar, hindi ko sabihin mo na parang, excuse me po, tabi-tabi po, makikiraan. Parehas lang. So, ang pakikipagkapwa natin sa mga tao ay na-extend lang sa mga espiritu, sa kalikasan, sa mga halaman, mga hayop. So, alahan din natin na hindi porket alam natin yung mga salita, yung mga termino, ibig sabihin, alam na natin ibig sabihin. Na ibig sabihin ay binubuhay na natin at namumuhay na tayo ayon sa mga paniniwalag yun. Mahalaga pa rin, hindi natin haluin. Sinasabi ni isang philosopher na si Alan Watts, sabi niya, do not confuse the menu for the meal. So, iba yung nasa menu, pero iba yung pag kinain mo na, alam mo yung feeling. So, pwede, dami natin na memorize, dami natin alam ng salita at konsepto, pero hindi natin alam yung karanasan. At mas mahalaga na alamin yung karanasan. Next one. Okay, so last na lang, just in case, interesado pa kayong magbasa o makialam sa mga bagay na to, ito yung mga pwede nyo basahin na available online for free. So, publicly available siya. You can read Enriquez na Amang Psicologyang Filipino Psychology in the Third World. So, napaka-interesting ito sa mga early texts. Si Catherine de Guia na asawa ni Kidlat Tahimik na feature siya sa Vogue Philippines recently. So, napaka-interesting yung kanyang essay. Indigenous Values for Sustainable Nation Building. Dito na pinag-uusapan yung mga konsepto ng kalayaan and so on. Eh, syempre, ipa-plug ko lang yung sarili ko. Meron din akong paper na na-release noong 2023. Kaluluwa, Kapo, Kalikasan. So ito mas mental health, folk healing, ganyan. At pwede nyo rin akong sundan sa Instagram. Siko Diwa ang pangalan ng account. So doon ko share ang mga research ko sa Instagram. Okay? Thank you po.